Magandang araw sa inyo at sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel, Sir Chris. Ilang buwan na rin ako nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi nyo at nainganyo akong ibahagi ang kababalagang naranasan ko nung dalaga pa ako. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sandy. Solong anak ng mga magulang ko at may isang kapatid sa labas sa papa ko. 22 taong gulang pa lang ako nung taong 1972 nang maganap ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Mahilig ako maghalongkat ng mga bagay-bagay sa mga ukay-ukay at mga tindahan ng kahit anong kagamitan. Isang araw, habang namamasyal kami ng pinsan kong si Louie sa Ongpin, ay nakakita kami ng isang maliit na tindahan na antigo ang mga paninda. Nakita ko ang isang lumang salamin na kasing laki ko at agad humatak ng atensyon ko. Ayon sa nagtitinda, gawa sa solidong nara ang pinakabahay ng salamin na yon na may mga nakaukit na bulaklak sa bawat sulok. May mga paa din ng salamin, kaya't pwedeng itayo sa sulok ng kwarto ko. Naiisip ko palang habang nagsusukat ng damit at umiikot sa harap ng salamin, ay nainganyo na akong bilhin agad iyon. Hindi nga ako nagdalawang isip na bilhin ng antigong salamin kahit medyo may kamahalan pa ito. Mabuti at pickup truck ang dalang sasakyan ni Louie, kaya nagkasya ang mga pinamili namin at ang salamin na unang tingin ko pa lang ay nabighani na ako. Nang makauwi kami ay agad kong pinakyat sa silid ng salamin. Pinagmasdan ang bawat detalye ng kahoy sa frame nito. Sa kabila ng kalumaan, meron iyong kakaibang presensya na parang may buhay at iniingganyong tumitig pa roon. Nagpalit ako ng iba't ibang damit at rumampa na parang modelo sa harapan ng malaking salamin. Kakaiba ang kasiyahang hatid sa akin habang tinititigan ko ang refleksyon ko sa salamin na yon. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga damit ko sa cabinet, napansin ko sa gilid ng mga mata ko na parang may kakaiba sa salamin. May mga puting figura ang dumaan sa likod ko. Pagharap ko sa salamin, wala naman akong nakita. Pinilit kong hindi pansinin iyon. Iniisip na baka dala lang ng pagod o imahinasyon ko lang. Pero habang tumatagal, lalong nagiging malinaw ang mga kakaibang bagay na aking napapansin sa gabi sa salamin na yon. May dumadaang babaeng nakaputi na parang pangkasal ang nakikita akong refleksyon sa salamin kapag hindi ako direktang nakatingin doon. May mahabang buhok ang babaeng iyon na aabot hanggang lagpas balakang at nawawala rin ito agad kapag humaharap ako sa salamin. Unti-unti na ako nakakaramdam ng takot kapag nakikita ko ang salamin na yon, lalo na pagsasapit ang gabi. Isang araw nga inilagyan ko yun ng tabing at tinatakpan ko sa tuwing sasapit ang gabi para hindi ko na makita ang refleksyon ng babaeng nakaputi. Parang gusto ko nang alisin yun kung hindi nga lang ako nangihinayang sa magandang disenyo ng salamin. Isang beses habang natutulog ako ay bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa kwarto ko. Kaya napabaluktot ako at ibinalot ang kumot sa katawan ko nang hindi dumidilat ang mga mata. Sobrang antok na antok pa ako at pagod pa mula sa maghapong nag-aasikaso ng grocery ng pamilya namin. Babalik na sana ako sa pagtulog nang makarinig ako ng malalim na paghinga sa silid ko, kaya napadilat ako. Hinanap ko ang posibleng pinagmumulan ng tunog na yon at napatutok ang mga mata ko sa salaming may takip na puting tela. Bahagyang gumalaw sa hangin ng tela kahit walang hangin naman na tumatama roon at nakapatay naman ang aircon. Nagtayuan ang mga balahibo ko dahil sa iba't ibang senaryong nakakatakot ang pumasok sa isip ko. Hilig ko pa namang manood ng mga nakakatakot na palabas sa sinihan, kaya pakiramdam ko ay nasa isa akong pelikulang katatakutan. Susubukan ko sanang huwag na lang pansinin iyon at babalik na lang ako sa pagtulog nang biglang nalaglag ang puting telang nakatakip sa salamin. Doon ko nakita ang babaeng nakaputing trahe de boda na nasa loob ng salamin. Makaluma ang estilo ng damit na pangkasal ng suot ng babae. Mahaba ang buhok nito at may hawak na kumpol ng puting bulaklak. Maganda ang mukha ng maputlang babae at mistisahin siya. Napaupo ako sa kama, saka umatras para sumiksik sa headboard. Tapos iniyakap ang kumot dahil sa takot. Noon lang ako nakakita ng multo sa tanang buhay ko. Nanginginig man ang labi ko sa takot,
ay naglakas loob akong tanungin siya kung sino siya. Bumuka ang bibig ng babae pero wala akong marinig na tinig mula sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng magandang babae at naging mabalasik ang tingin sa akin. May dalang galit habang patuloy na nagsasalita ng walang boses na lumalabas sa kanya. Dali-dali akong tumayo saka tumakbo palabas ng kwarto ko. Nagtititili akong pumasok sa kwarto ng mga magulang ko. Saka nagsumbong na may nakakatakot na babae sa salaming nabili ko. Niyakap ako ni mama. Saka sinabing itapon ko na ang salamin na yun dahil nung una pa lang ay hindi na maganda ang vibe niya roon. Naniwala ang parents ko sa akin dahil alam nilang hindi ako sinungaling. Doon na ako natulog sa tabi ng mga magulang ko ng gabi na iyon. Hindi ko na ninais pang bumalik sa kwarto ko dahil sa nakakatakot na pangyayaring iyon. Kinabukasan nga ay agad ipinatapon ni mama sa hardinero namin ng salamin. Hindi nang hinayang si mama sa halaga ng ibinayad ko. Ang mahalaga raw ay wala nang salamin sa bahay at ligtas na ako. Mapamahiin si mama kaya naniwala siyang may dala iyong kamalasan at ang sabi niya ay daanan ng mga kaluluwa mula sa kabilang mundo ang mga salamin. Bilin din ni mama na mag-ingat na ako sa pagbili ng mga antigo at segunda manong gamit. Dahil may mga kaakibat na kwento at kapapalaghan ng mga iyon mula sa mga dating may-ari na posibleng pumanaw sa hindi magandang paraan at may mga hindi natapos na misyon sa mundo. Kaya nananatili ang mga espiritu nila sa mga gamit na pinahahalagahan nila nung nabubuhay pa sila. Sa susunod daw na bibili ako ng mga antigo o segunda manong gamit, kung maaari ay pabasbasan ko raw sa pare o ipafungsyoy ang mga ito bago ko gamitin. Sinunod ko si mama, kaya mula noon ay naging maingat na ako sa pagbili ng mga segunda manong gamit. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Chris. Maraming salamat sa pagbabahagi sa inyong mga taga-subaybay. Kumusta po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay ninyo, Sir Chris? Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Luisa. Taga Sariaya, Quezon kami. 25 taong gulang po ako at kasalukuyan nagtatrabaho sa resort ng mga lola ko bilang manager. Nirekomenda ng isang kaibigan ko ang channel nyo at napasulat ako para magbahagi ng kwentong may kinalaman sa lumang orasan ng ninuno ko. Ang kwentong ito ay nagmula pa kay Lola Estefania nung kadalagahan niya. 74 na po siya ngayon pero malakas pa. Ikwinento niya sa akin ang antigong orasan na namana pa niya sa kanyang lola na nabuhay nung panahon ng mga Kastila. Naganap daw po ang kwentong ito noong taong 1972. 22 taong gulang pa lang si Lola Estefania noon. Pumanaw ang kanyang lola na si Lola Mercedes nang hindi malang nakapagpaalam kay Lola Estefania dahil sa Amerika siya nagtapos ng pag-aaral at kakauwi lang niya sa Pilipinas. Hindi na niya nabutang buhay ang Lola Mercedes niya at sa libing na lang niya ito nakita. Pinagparte-partihan ng mga anak at apo nito ang mga ari-arian at kasangkapang antigo. Kabilang na ang lumang malaking orasan na paborito ni Lola Esmeralda na minana ni Lola Estefania. Paboritong apo ni Lola Mercedes si Lola Estefania, kaya't sa silid niya ipinalagay ang malaking orasan. Dapat ay tumutunog iyon kada oras, pero hindi na tumutunog ang orasan na iyon dahil sa kalumaan. Wala nang piyesang mabilhan para mapagana pa ulit. Ang mahalaga kay Lola ay umaandar pa ang orasan at pamana iyon ng Lola Mercedes niya. Gawa sa kahoy na nara, ginto at tanso ang katawan ng orasan. At ang dalawang mahabang kamay ng oras at mga numero ay gawa sa ginto. Sobrang bigat ng orasan na iyon at mas malaki pa sa akin na 5 talampakan at 5 pulgada ang taas. Madaling araw daw nun, habang natutulog si Lola Estefania, ay biglang tumunog ng 2 beses ang orasan. Sinyalis na 2:00 na ng madaling araw. Napabalikwas ang bangon si Lola Estefania dahil sa pagkabigla. Imposibleng tumunog yun dahil hindi nga nila maipagawa.
Nakaramdam si Lola ng kakaibang presensya sa loob ng silid. May banayad na hangin ang dumapo sa pisngi ni Lola habang nakikiramdam sa paligid. Bahagyang napaluha si Lola Stefania dahil ramdam niyang si Lola Esmeralda ang humawak sa pisngi niya. Naramdaman niya ang pagmamahal nito sa saglit na pagpaparamdam. Nakaamoy ng sampagita si Lola Stefania. Pagkatapos ay may pumasok na paru-parong puti sa kanyang silid mula sa bintanang nakabukas. Kasabay ng pagluha niya ay humingi siya ng tawad dito dahil sa mga nalalabing oras nito sa mundo ay hindi siya nakarating. Muling umihip ng banayad ang hangin. Saka lumabas ang paru-parong puti sa bintana. Nawala ang presensyang may ibang tao sa loob ng kwarto ni Lola. Nakatulog ng mahimbing si Lola Stefania ng gabing iyon. Kinaumagahan, pagkagising ni Lola Stefania ay ang oras na agad ang una niyang tiningnan. Tumigil ang mga kamay ng oras sa 2:00 at hindi na iyon gumana pa ulit. Hindi na rin maipaayos dahil sa kalumaan. Naisip ni Lola Stefania na dinalaw siya ng Lola Esmeralda niya sa huling sandali para makapagpaalam sa paborito niyang apo. Alam niyang hindi iyon nagkataon lang dahil tumigil ang oras ng 2:00 na madaling araw kung saan iyon din ang oras ng pumanaw ang Lola Esmeralda niya. Hanggang ngayon ay nasa bahay pa rin namin ang orasan at naging display sa sala. Dahil ang habili ni Lola sa amin na huwag iyon itatapon kahit nawala na siya sa mundo. Maraming salamat po sa pagbabasa ng maikling kwento ko, Sir Chris. More powers po sa inyong channel. Masaganang araw sa lahat na nakikinig ng kwento ko. Ako po pala si Isabel. Laking Maynila at mahilig sa mga kwentong katatakutan, kaya ako napadpad sa channel niyo, Sir Chris. Napasulat na rin ako para ibahagi ang katatakutang naranasan ko noong dalaga pa ako. May 20 taon na ang nakakaraan. Galing akong Isabela at lumuwas ng Maynila para magtrabaho sa isang factory ng candy. Namuhay ako ng mag-isa sa isang maliit na apartment. Bilang isang bagong lipat, kinakailangan kong magtipid. Kaya't madalas akong bumibili ng mga segundamanong kagamitan sa mga ukay-ukay at tiyangge para punuan ang studio type kong apartment. Isang araw, napadpad ako sa isang lumang tindahan ng surplus malapit sa inuupahan ko at nakita akong isang segundamanong aparador na may 2 pinto. Alam ko mapapakinabangan ko pa iyon kaya hindi ko na pinalagpas pa ang pagkakataon at binili ko na kagad, lalo na't mura ang presyo. Gawa iyon sa kamagong na brown ang kulay ng barnes at may curving na mga bulaklak, kaya mas lalong nagpalutang sa ganda ng aparador. Agad ko itong ipinahatid sa aking apartment at inilagay sa aking kwarto. Sabik na sabik akong ilagay ang mga damit ko sa aparador dahil nasa kahon lang ang mga iyon mula nang lumipat ako sa apartment. 2 buwan na ang nakakaraan. Nung unang gabi pa lang na nasa apartment ko ang bagong aparador, nagising ako sa alanganing oras dahil sa mga kakaibang tunog na nagmumula sa aparador. Akala ko'y daga lang ang nagdudulot ng pagkalampag at kalos ko sa loob nito. Kaya't binaliwala ko na lang iyon at sinabi kong lilinisin ko na lang kinabukasan para maalis ang mga daga. Nang sumunod na madaling araw, nagsimula akong makaranas ng mga kakaibang bagay mula sa aparador. Tuwing gabi, naririnig ko ang mga bulong na nagmumula sa loob nun. Akala ko nga nung una ay guni-guni ko lang. Pero nilapit ko ang tenga sa loob at laking gulat ko nang marinig ko ang mga hagik-hik na parang nagmumula sa maliliit na tao. Matinis ang mga hagik-hik na yon. Nag-aalangan man ako ay bigla akong binuksan ang aparador. Pero wala naman ako nakita ron, maliban sa mga damit kong nakasalansan at nakahangir. Nagduda pa nga ako na baka na naginip lang ako at nag-sleepwalk. Kaya ang ginawa ko'y nahiga ulit ako sa kama ko. Minsan isang gabi, nagising ako ng alanganing oras dahil sa uhaw. Patungo ako sa kusina nang biglang bumukas ang isang pinto ng aparador na parang may malakas na hangin nagbukas doon. Kinakabahan man,
ay lumapit pa rin ako para isara ang pinto. Napayakap ako sa sarili sa isiping baka may kasamang multo ang aparador na nabili ko. Ang isa pang nakakabahala ay ang bigla ang pagkawala ng ilang mga bagay sa apartment ko. Ang mga gamit kong sapatos, damit at mga personal na gamit ay bigla na lamang nawawala at natatagpuan ko sa loob ng aparador na hindi ko naman naaalalang doon ko inilagay. Hindi ko talaga naaalala kung paano napupunta ang mga iyon doon, lalo na't wala akong kasama sa apartment ko. Para mawala ang takot ko, iniisip ko na lang na baka dala lamang ito ng aking imahinasyon o nakakalimutan ko lang talaga kung saan ko itinatago ang mga gamit ko. Kaya't nagdesisyon na kung huwag na lang pansinin iyon. Pero habang lumilipas sa mga araw, ganoon pa rin ang nangyayari sa apartment ko. Lalo na sa aparador na palagi bumubukas sa alanganing oras. Ang pinakamalalang nangyari na hindi ko malilimutan ay nang magkaroon ng anniversary party sa pabrikang pinapasukan ko at inabot na madaling araw ang selebrasyon. Bandang 3:00 na madaling araw nang dumating ako sa apartment. Pagbukas ko ng pinto ay tumambad sa akin ang 2 maliliit na batang nagtatakbuhan sa loob ng unit ko na parang nasa 2 talampakan lang ang taas. Mga maiitim ang kulay ng mga balat nila at may mga maliliit na sungay. Maitim din ang mga mata. Mahaba ang mga tenga at matutulis ang mahabang mga pangil na nakalabas sa malalaking bibig nila. Wala silang suot na saplot maliban sa lampin. Nakatingin sa akin ang 2, saka tumakbo sa aparador na bukas ang mga pinto. Pumasok ang 2 kakaibang nilalang na yun doon, saka pabalyang sumara ang mga pinto ng aparador. Hindi ako makakilos habang hawak ang siradora ng pinto at nag-aalangang pumasok pa. Para akong namaligno habang nakapako ang mga pako sa kinatatayuan ko at nakatitig sa aparador. Nang makabawi ako mula sa pagkakabigla, ay agad kong kinabig pasara ang pinto ng apartment at hindi man lang ako sumubok pang pumasok ng unit ko. Wala akong tapang para pumasok roon at makita ulit ang 2 kakaibang nilalang na yon na may mga sungay. Sa labas ako ng apartment nagpaabot ng liwanag at pagkatapos ay humingi ako ng tulong sa katabing apartment para mailabas ang aparador. Kinakabahan pa ako habang binubuksan ng 2 kapitbahay kong lalaki ang aparador dahil baka lumabas ulit ang mga nakita ko. Pero sa awa naman ng Diyos ay walang lumabas roon. Nagmamadali akong mailabas ang lahat ng mga damit at inihagis na lang ang mga iyon sa kama para mailabas agad ang aparador. Nakahinga ako ng maluwag na matanggal yun sa apartment ko. Bandang hapon na may dumaang mga basurero at pinakuha kong aparador, tapos sinagbayad pa ako para kunin lang agad nila yon. Tuwang-tuwa pang 2 basurero dahil ang swerte daw nila. Kung alam lang nila ang sikretong lumalabas sa aparador na yon, baka kahit hawakan ay hindi nila magawa. Nagtanong pa sila kung bakit ko ipinatapon ang aparador kahit buo pa. Hindi ko na lang sinabi ang totoong dahilan kung bakit ko yun idinispatcha. Basta bahala na sila kung anong gusto nilang gawin sa aparador na yon. Dahil kung ako ang tatanungin, ayaw ko nang makita ang mga nilalang na nakatira doon.